Pearl. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Pakawalan mo ako. Panipi. Si Wang Xian ay nakulong ng batang babae ng clam. Ang laman ng clam ay malambot na malambot at nagbigay ng isang aroma. Siya ay ganap na nakabalot sa kanya at naramdaman niyang lubos na komportable sa buong katawan niya. Pinakinggan ng batang babae ng clam ang kanyang utos at pinakawalan siya kaagad. Tumingin si Wang Xian sa kanyang katawan na natatakpan ng malagkit na buo. Hindi niya makontrol ang kanyang bibig habang medyo nakatweet. Ano ang panipi? Tinapik ni Wang Xian ang kanyang sariling mukha at sinabing, pumasok muna tayo sa dagat. Pumasok muna tayo sa dagat. Panipi. Pagdating niya sa tabing dagat, tumalon siya ng diretso sa dagat. Ang batang babae na clam ay sumunod sa likuran niya sa dagat. Tumingin si Wang Xian sa batang babae na clam sa tabi niya. Sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip, nagbago siya sa hitsura ng isang banal na dragon kaagad. Huwag mo akong talakayin bilang kapatid mula ngayon. Tatawagin mo akong Dragon King. Panipi. Nai-update ng ending, T. Tiningnan ni Wang Xian ang batang babae na clam at natagpuan ang pagkakaroon ng isang siklam na tumatawag sa kanya na, kapatid, nakakaiba. Bukod dito, wala siyang fan sa iba pang mga aspeto. Oo, Dragon King. Ang tinig ng batang babae na clam ay direktang itinuro sa kanyang isip ng direkta. Tumango si Wang Xian sa pag-aproba. Sa pagtingin sa batang babae na clam, labis siyang nasiyahan. Ito ang kanyang unang subordinate at ang kanyang antas ay antas 6. Bagaman ang kanyang pag-atake sa katapangan ay sa halip mahina, ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay mabaliw. Pag-upgrade ng mga hayop sa dagat, pakete, at linangin ang katalinuhan. Dahil ang katalinuhan ng batang babae na clam ay nilinang na, may save ko ang aking sarili ng maraming dragon energy. Kung kailangan kong umasa sa dragon energy upang mag-upgrade, makakalimutan ko lang ito. Wala akong maraming dragon energy ngunit maaari kong ibigay ang kanyang sining sa paglilinang para sa kanya na linangin ang kanyang sarili. Panipi. Pagtatatag ng palasyo ng dragon at pag-upgrade ng mga hayop sa dagat. Kung ang Wang Xian ay sapat na makapangyarihan, maaari niyang dagdagan ang lakas ng mga hayop sa dagat ng direkta sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya ng dragon. Gayunpaman, ang pagtulong upang itaas ang kanilang lakas ay isang aspeto lamang. Ang iba pang aspeto ay upang hayaan silang linangin ang kanilang sarili. Nagkaroon ng sining ng paglilinang na may kaugnayan sa tribo ng tubig sa loob ng pagbabagong anyo ng banal na dragon. Ang tinaguriang sining ng paglilinang ay, sa katunayan, ang sining ng paglilinang ng lahi ng dragon. Para sa iba pang mga hayop sa dagat, ang mga sining ng paglilinang na ito ay maaari ring isaalang-alang bilang paglukso sa gate ng dragon. Maraming iba't ibang mga uri ng sining ng paglilinang upang gawin ang paglukso sa pamamagitan ng Dragon Gate, kasama na ang sining ng paglilinang ng tubig, sining ng paglilinang ng Fire Dragon, sining ng paglilinang ng Frost Dragon at iba pang uri ng sining ng paglilinang. Ang Clam Girl ay masangkop para sa cultivation arts ng Water Dragon. Maaari ko itong ibigay sa kanya ng direkta. Panipi. Sa isang pag-iisip lamang, ipinagkaloob niya agad ang sining ng paglilinang sa Clam Girl. Ito ay sining ng paglilinang. Dapat mong talagang linangin ang masigasig mula ngayon. Panipi. Nagsalita si Wang Xian sa batang babae na clam. Kapag nakamit ng Clam Girl ang kasanayan sa paglilinang ng sining, magkakaroon siya ng pagkakataon na magbago sa anyo ng tao. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagsasanay sa sining ng paglilinang ng dragon ng tubig, hindi siya magiging mahina kaysa sa mga ordinaryong dragon ng tubig kapag siya ay lumaki. Oo, Dragon King, sagot ng batang babae. Yeah, tumango si Wang Xian. Dapat kang magsanay sa paligid ng isla na ito mula rito at mag-ingat. Panipi. Oo, sagot ng Clam Girl. Binuksan niya ang kanyang clamshell at tinanggal ang bato na itinapon ni Wang Xian dati. Ano ang mga iyon? Panipi. Bigla, nakita ni Wang Xian ang ilang mga makintab na bagay sa loob ng katawan ng batang babae. Ito ay perlas. Panipi. Ang mga mata ni Wang Xian ay naiilawan. Pinahaba niya ang kanyang kamay at nakuha ang mga bagay mula sa katawan ng batang babae. Mayroong higit sa 10 kristal na malinaw na perlas. May mga puti, itim, kulay rosas at gintong perlas sa bawat isa sa kanila na perpektong bilog ng walang anumang mga bahid. Ang bawat perlas ay hindi bababa sa 20 mm ang lapad at mukhang napakaganda. Napakaganda. Napakalaking perlas. Panipi. Tiningnan ni Wang Xian ang 16 na perlas sa kanyang kamay na may gulat. Ang nasabing malaki at katanji tanging perlas ay tiyak na magiging napakahalaga. Haha, dapat itong nagkakahalaga ng maraming pera. Panipi. Ang mga perlas ay nagmula sa katawan ng mga clam ng dagat at natural na perlas ay palaging napakahalaga. Si Wang Xian ay humawak sa 16 na perlas at tiningnan ang batang babae. Ang mga perlas na ito. Makakakuha ka ba ng higit sa mga ito? Panipi. Dragon King, ang mga perlas na ito ay mula sa mga labi ng aking natupok at nabuo ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Linito sila pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Hindi ko gusto ang mga ito at itatapon lang silang lahat. Panipi. Ano? Lumitaw sila minsan sa isang tiyak na tagal ng panahon at lahat ay itinapon sa iyo. Ang bibig ni Wang Xian ay twitching matapos marinig ang sinabi niya. Gaano katagal sila gagawa upang mabuo? Agad siyang nagtanong. Hindi ko alam, sagot ng Clam Girl. Kalimutan mo ito. Ang Clam Girl ay walang pakiramdam ng oras pagkatapos ng lahat. Umiling-iling si Wang Xian sa kanyang ulo bago magturo sa kanya, kung may mga perlas sa hinaharap, kailangan mong panatilihin ang mga ito. Oo, Dragon King. Susuriin ko kung magkano ang mga ito pagkatapos na bumalik. Tumingin si Wang Xian sa mga perlas sa kanyang kamay bago ilagay ang mga ito sa siklam. Maaari kang magtanim dito ngayon. Inutusan ni Wang Xian ang batang babae na clam. Pagkatapos nito, tumingin siya sa paligid. Sa kasalukuyan, kakailanganin niya ng karagdagang 400 higit pang mga puntos ng Dragon Energy upang mag-level up. Nang makita na ito ay tungkol sa tanghali, nagpa siya si Wang Xian na gagamitin ang kanyang oras at pagtatangka na itaas ang kanyang antas sa antas ng 2 sa oras ng gabi. Tumingin si Wang Xian patungo sa isang firm diyan. Ang paglipat ng kanyang katawan, tumungo siya patungo dito at inatake ito. Dinat, galit na galit. Ang Dragon Energy ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. May isa pang paaralan ng Ribbon Fish doon. Oras ng hapon. Nang mag-swam si Wang Xian ng isa pang 20 kilometro, nakatagpo siya ng isa pang paaralan ng Ribbon Fish. Ang paaralang ito ng laso ay 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kaysa sa paaralan na nakatagpo niya sa umaga. 3 hanggang 4 na libong mga isda ang lumalangoy at ito ay isang marilag na eksena upang masaksihan. Kung kinain ko silang lahat, malapit ako sa antas ng 2.
Kapag nasa antas ako ng dalawa, ang aking lakas ay magiging mas malaki din. Panipi. Si Wang Xian ay nasa sabik. Ang kanyang pangitain ay nakalock sa paaralan ng ribbonfish habang siya ay dumurog patungo dito ng direkta. Ang kasalukuyang Wang Xian ay humigit kumulang 30 sentimetro at medyo mas maliit pa rin kumpara sa laso. Gayunpaman, ang aura na inilalabas niya ay nagiging sanhi ng pag-agaw ng laso sa takot. Ungol. Ang isang mahina na dragon ay sumabog habang sinimulan ni Wang Xian ang kanyang paglamon. Ang laso pagkatapos ng laso ay madaling kinain at naging enerhiya ng dragon sa loob ng Wang Xian. 3 hanggang 4,000 laso ay ganap na nilamon sa kanya sa kalahating oras. Kasama dito ang 3 top grade na hari ng laso. Sa kabila ng pagharap laban sa 3 sa parehong oras, pinatay pa rin niya at kinain ang lahat ng 3 mga hari ng laso. Pangalan: Wang Xian. Lahi: human, magagawang magbago sa isang dragon. Antas: 1. Enerhiya ng dragon: 997,000. Superpower: mangibabaw sa mga hayop sa dagat, kakayahang mamuno sa anumang mga hayop sa dagat na mas mababa kaysa sa iyong sariling antas. Ubusin ang anumang anyo ng mga hayop sa dagat para sa pagkuha ng enerhiya ng dragon. Art of Cultivation: Divine Dragon Transform. 3 higit pang mga puntos upang gawin ang tagumpay. Natuwa si Wang Xian at lumubog sa kaliwa. Ang kailangan lang niyang gawin ay upang kainin ang isa pang 10 isda bago ang kanyang antas ay maaaring itaas sa antas ng 2. Ito ay masama. Iyon ay isang piting. Panipi. Tulad ng pagswam ng isang dosenang metro sa unahan, bigla siyang nakakita ng isang piting na lumalangoy patungo sa kanya. Ito ay dapat na iginuhit dito dahil sa madugong amoy na sanhi ko kapag nilamon ang laso. May ideya si Wang Xian habang tinitingnan ang piting na humigit kumulang 3 metro ang haba. Horn Shark. Antas ng 4. Extractable Dragon Energy. 443. Run. Tiyak na hindi ako isang tugma para dito. Matapos makita ang antas ng sungay na piting, agad na nakatakas si Wang Xian patungo sa dagat sa gilid. Ang sungay na iyon ay tila nakita si Wang Xian dahil agad itong kumala sa buntot nito at hinabol pagkatapos ni Wang Xian. Oh something. Nakatakas na ako at kailangan mo pa akong habulin. Panipi. Nang madami ni Wang Xian ang sungay na piting patungo sa kanya ng napakabilis, pinabilis niya ang tabing dagat. Sa kabutihang palad, ang kanyang bilis ay mas mabilis. Nang makarating siya sa lugar na may damong dagat sa paligid niya, nawala siya sa Horn Shark. Hindi pa rin ako makakakuha ng masyadong malayo dahil mahina ako sa kasalukuyan. Kung nakatagpo ako ng maraming mabisyo na piting, tapos na ako. Panipi.